Sa mga araw na ito, hindi na rin alam ng Russia kung sino na ba talaga ang nasa bansa nila. Parang biglang nagbago ang buong eksena. May mga dayuhang manggagawa na pero hindi nila matukoy kung saan sumulpot ang mga Chinese, Vietnamese at kung sino-sino pa. Kahit sila mismo sa gobyerno, hindi na nila sigurado. At habang nalilito ang bansa, may mas mabigat pa na problema ang bumagsak sa kanila. Ang Ukraine campaign ni Vladimir Putin o ang pag-atake ng Russia sa Ukraine para kontrolin ang bansa ay inaakala nilang mabilis lang matatapos. Pero imbes na mabilis na panalo, naging mahaba at magastos na giyera ito at marami silang nawalang sundalo at bumagsak din ang kanilang ekonomiya. Ngayon may panibagong invasion na nagaganap, hindi ng mga sundalo kundi ng trabaho at workforce. Mula Ural Mountains papuntang Siberia hanggang sa puso ng Moscow at sa iconic na St. Petersburg, may kakaibang pagbabago sa populasyon. Sa Red Square, kung saan dati umaalingaw-ngaw ang Soviet anthems at malalakas na Russian chants, ibang tunog na ang maririnig mo ngayon. May Indian workers na sumasayaw na parang piyesta. Kung dati military parades ang bumubuhay sa plaza sa harap ng Lenin statue, ngayon Bollywood songs na ang soundtrack. May mga Indian workers pa na naglalakad sa kalsada na may bitbit na loudspeaker, sumisigaw at ang ipinaglalaban ng trabaho at hindi digmaan. Paano nga ba nagsimula ang lahat? Nung nag-official visit si Putin sa India, parang may napag-usapan na hindi inasahan ng mundo. Biglang inapprove ng Kremlin ng curry-themed labor policy, isang programang magdadala ng 700,000 Indian workers sa Russia bilang workforce quota para sa 2025. Habang nauubos ang Russian men sa front lines, may itinayong air bridge, isang non-stop flight route mula New Delhi to Moscow para punan ang mga naiwang trabaho sa factories, taxi wheels, truck steering at construction sites. Sa migrant offices sa Moscow, napakahaba ng pila. Hindi ito pila para sa tinapay gaya noong Soviet era, kundi pila ng mga Indian workers na umaabot sa tens of thousands, naghihintay ng work permits, contracts at bagong buhay sa Russia. Pati pagkain sa hostels nagbago rin. Ang famous na Russian dish na dill-flavored soup ay natabunan na ng halimuyak ng garam masala at curry na umaakyat sa hallway. Parang India street food market na ang dating ng dorms. Mas nakakagulat pa, ang Russia's biggest bank na Sberbank ay hindi na lang basta bangko. Sa statement mula sa Russia's first deputy prime minister, nilinaw niya ang bagong role nito. Imbes na pera lang ang inaasikaso ng Sberbank, ay nag-finance na din sila at nag-o-organize ng labor pipeline mula India papuntang Moscow. Parang naging government human resources hub na rin ito. At habang lumalaki ang workforce demand, mas umiitim ang projections. Ayon sa Russia's first deputy prime minister, we are ready to accept an unlimited number of workers. Dagdag pa rito, sa announcement ng Russian government, may planong kumuha pa ng 40,000 Indian workers by 2026. At ayon sa prediction ng Ural Chamber of Commerce, hindi na ito simpleng workforce shortage. Russia may need 1 million Indian workers. Ibig sabihin hindi na lang sila naghahanap ng tao. Binubuksan na nila ang pinto ng bansa nila ng todo-todo. Ang St. Petersburg ay isang sikat na lungsod sa Russia. Dito isinulat ni Dostoyevsky ang mga kwento tungkol sa buhay, lungkot at hirap ng mga tao noon. Pero ngayon iba na ang vibe ng lungsod. Mas marami ng dayuhan ang makikita at nagbabago na rin ang tunog, kultura at galaw sa mga kalsada. Sa Russia ngayon, may mga Indian workers na kumikita ng 100,000 rubles kada buwan. Kung i-convert halos $1,200 ito. Mataas ito kumpara sa karaniwang salary sa Russia. Pero ang local Russian worker hanggang 60,000 rubles lang ang kinikita nila monthly. Kaya malaki ang pagitan ng sahod. Dahil dito maraming Russians ang nawalan ng trabaho, nawalan ng lakas makipag-negotiate at pakiramdam nila sila na mismo ang napag-iiwanan sa sarili nilang bansa, lalo na't nauubos ang sariling workforce nila dahil sa giyera. At kung gusto mong makita kung gaano kalala ang pagbabago, panoorin mo ang video na ito. Hindi na lang ito balita ng war. Balita na rin ito ng pagbabago ng isang bansa mula loob. Ito ang sinabi ng isang manggagawa. Maraming Russians ang nag-apply sa special operation para magtrabaho. Totoo yan, marami talaga ang sumubok. Pero habang sila ay nasa battlefield, ibang workforce na ang pumalit sa mga planta at industriya. Ngayon mapapansin mo, ang Indian workers nagtatrabaho ng full week, walang pahinga. Pero ang salary nila, sobrang baba, parang barya lang.
At doon na nagising ang maraming Russians sa realidad. Hindi na sila ang priority. Ang dayuhang workforce binabayaran ng peanuts, sobrang liit habang ang locals unti-unting napupush out para lang makatipid ang malalaking kumpanya. Ang demographic shift hindi lang sa iisang lugar. Mula sa industrial cities ng Ural region hanggang sa outskirts ng Moscow, ramdam ang bagong alon ng populasyon. Kahit sa metro system, kitang-kita ang pagbabago. Kapag sumakay ka sa Moscow Metro, mas marami ka nang makikitang South Asians kaysa Slavic faces. Imbes na Russian language ang nangingibabaw, halo-halo na ang maririnig mo. Ibang accent, ibang kultura, ibang lifestyle. Pero hindi ito tinanggap ng tahimik. Habang sa Telegram at Twitter may mga ultra-patriotic Z supporters na todo puri noon sa India at kay Prime Minister Modi, iba ang eksena pagdating sa ground. Ilang buwan silang nagpo-post ng admiration online. Sinigaw ang BRICS Brotherhood, shoulder to shoulder laban sa Western imperialism. At purong papuri sa alliance ng Russia with Asia. Pero nang bumaba na sila sa Moscow streets ang virtual brothers at nagsimulang kumuha ng Russian jobs at manirahan sa Russian neighborhoods, doon biglang nag-shift ang mood. Ang dating online love napalitan ng iritasyon at rumble sa kalsada. At kung ang Indian influx ay parang leak sa dam, ayon sa observers, ang China relations naman, hindi na leak, giba na mismo ang dam. Para makaraos sa Western sanctions, ayon sa analysis ng international watchers, ipinasa ni Putin ang susi ng Russia sa Beijing sa pangalan ng unlimited friendship. Dahil sa economic panic, nagbigay ang Russia ng visa-free entry for Chinese citizens na halos tinanggal ang border checks. Ang dahilan, kailangan nila ng foreign currency mula sa Chinese tourists. Pero ang resulta, mas malaki kaysa inakala nila. Sa St. Petersburg, ang famous na Nevsky Prospect na dati tahimik na lakaran ng writers, historians at artists, ngayon parang Chinese market na. At sa mga lugar na dating puno ng Russian murmurs, ibang tunog na ang umaalingaw-ngaw. Sa harap ng Winter Palace, sa hallways ng Hermitage Museum, at maging sa corridors ng Nevsky, maririnig mo na ang Chinese tour guides may megaphone pa. Parang public announcement lagi. Hindi na Russian poetry ang nangingibabaw sa hangin. Megaphone echoes na, in Mandarin, na bumabalot sa buong tourist district. At ayon sa pahayag ni Russia's first Deputy Prime Minister, Denis Manturov, handa ang Russia tumanggap ng unlimited workers kung kinakailangan. Ngunit sa likod ng statement na yan, iba yung binabasa ng mundo. Isang bansa na unti-unting nauubusan ng sariling boses at sariling tao para bumuhay sa ekonomiya nila. Ang Russia ngayon hindi lang nakikipaglaban sa gyera, nakikipagsabayan din sa biggest population change ng henerasyon nila. Makikita sa actual footage kung gaano kalaki ang impact ng pagbabago sa Russia. Kapag napanood mo ang streets ng St. Petersburg, mapapansin mong ang Chinese groups hindi na parang turista, parang mga landlord na nag-iikot para tingnan ang susunod nilang pag-aari. Ang mga kumpol ng tao sa plaza at sidewalks, halos hindi na rin makagalaw ang Russian shopkeepers. Dati, ang Nevsky Prospect pang social na lakaran, puno ng aristocracy vibes at intellectual energy. Pero ngayon, ang power ng Chinese yuan ang humahawak sa galaw ng city. At ayon sa observers, si Putin daw ay napunta na sa sitwasyong parang merchant na binebenta ang Russia's cultural pride kapalit ng cash. Hindi lang turista ang dumarami, pati workers. Sa big cities tulad ng Vladivostok, Khabarovsk at Blagoveshchensk, mas visible na ang Chinese workforce kaysa dati. Ang dating rare sight ngayon normal scene na. Pero ang pinakamaalat na parte ng partnership na to, nasa Far East. Sa Vladivostok, na kilala noon bilang ruler of the East, iba na ang timpla ng kwento. Maraming Russians ang nagsasabing parang second class na sila sa sarili nilang lupa. Lalo pang uminit ang tensyon nang may kumalat na video sa social media na nagpakita ng Chinese students sinasaktan ng isang Russian cleaner. At ayon sa international reaction, hindi ito isolated case. Simbolo na ito ng deeper anxiety ng ordinary Russians. Dagdag pa, ayon sa prediction ng Ukraine's Foreign Intelligence Service, upang pondohan ang war machine ng Russia sa Ukraine, ibinibigay ng Putin regime ang halos 40% ng Russia's total area sa Beijing. Hindi lang lupa, pati gubat. May mga reports na nagsasabing may Chinese groups na pumuputol ng birch trees, kinukuha ang red forest at pati ang centuries-old pine trees sa Siberia. Ayon sa local posts mula sa Russian citizens, ang China
na hawak ng Communist Party, nilalamon ang Siberia, pinuputol ang forest, kinukuha ang kahoy at inuubos ang likas na yaman. Ayon sa Russian citizens sa social media. At sabi ng marami, hindi na ito simpleng economic partnership, para na itong pag-angkin ng resources habang may giyerang pinupondohan sa Ukraine. Pero sa ilalim ng ingay ng chainsaw at border worries, may mas madilim pang layer ang nagbabadya. At kung akala mo tapos na ang demographic shock ng Russia, meron pang mas mabigat. Hindi lang China ang pinanghahawakan nila ngayon, pati na rin ng North Korea, ang pinaka-isolated regime sa buong mundo. Habang todo batikos si Putin sa West, siya mismo nagbukas ng pinto sa workforce na halos walang karapatan. Ang pagpasok ng 50,000 North Korean workers sa Russia ay itinuturing ng analyst bilang isa sa pinakamalaking state-sponsored human trafficking operations sa modern history. Hindi sila basta construction workers, ginagawa silang parang biological robots na sunod-sunuran sa utos ng rehimen. Isipin mo ito, 18-hour workdays, 2 days off lang kada buwan, near zero job security, at halos walang hawak sa sariling desisyon. At ayon sa statement ni Ukrainian official Anton Gerashchenko, ang mga workers na to hindi na tao sa mata ng rehimen, tools na pinapagalaw para bumuhay sa digmaan. Ayon kay Anton Gerashchenko, sa St. Petersburg at Moscow, kung saan dati Russian engineers ang humahawak ng major construction ngayon, ibang kamay na ang bumubuo ng skyline. Luxury housing projects, hindi na Russian expertise ang nasa likod, kundi shadow army of foreign manpower. At ayon sa Ukraine's foreign intelligence reports, mas nakakabahala pa ang assignment nila. North Korean workers nilalagay na sa drone production factories. Sabi ng report, ayon sa Ukraine's Foreign Intelligence Service, ang Russian defense industry ipinagkakatiwala na sa workforce na hawak ni Kim Jong-un. Hindi ito simpleng workforce deal. Nauubos ang sariling manpower ng Russia habang may pumapasok na hukbong tao na walang freedom pero may orders na militar. Sa statement naman ni Russia's First Deputy Prime Minister Denis Manturov, handa kaming kumuha pa ng libu-libong workers kung kinakailangan, ayon kay Denis Manturov. Pero habang lumalaki ang numbers ng foreign workforce, lumalaki rin ang anxiety sa kalsada. Sa Ural region at sa outskirts ng Moscow, South Asian faces mas marami na kaysa Slavic. At ayon sa Ural Chamber of Commerce projection, posibleng kailangan nila ng 1 milyong workers sa malapit na hinaharap. Pero ang tanong ni Anton Gerashchenko na mas matindi ang dating, ilan sa kanila ang mananatiling construction workers at ilan ang mapupunta sa front lines? At ang sagot, hindi kailangan ng haka-haka dahil nangyari na ito dati. Noon may Central Asians, sumunod Cubans, pagkatapos Nepalese. Ang promise, high-paying jobs sa construction pero ang pattern, paulit-ulit. Pagdating sa Moscow, kinukuha ang passports nila. Pinapapirma sa documents na Cyrillic na hindi nila mabasa. Sinasabing procedure lang. Pero ang totoo, death warrants disguised as insurance papers. At pagkatapos pumirma, nag-iiba ang status nila. Mula worker, nagiging contract soldier. At imbes na building materials ang hawak, Kalashnikovs na. At imbes na nasa construction site, Ukraine battlefield na. At ayon sa leaked videos mula sa conflict zones, malinaw ang eksena. Hindi lang workforce ang inaangkat ng Russia. Minsan hukbong digmaan na rin kapalit ng pirma at confiscated passports. Ito ang pinakamapait na twist ng kwento. Isang bansa na nawawalan ng sariling tao habang umaasa sa foreign labor na nauuwi minsan sa digmaan mismo. May isang video din na kumalat na parabang hinubara ng Russia ng maskara. Sa screen makikita ang isang Indian man, nanginginig ang boses, halatang takot pa rin sa nangyari. Hindi siya soldier, hindi siya activist, ordinaryong tao lang na nag-apply ng trabaho. At ayon sa mismong sinabi niya sa interview, 2 araw akong nagtrabaho. 3rd day, binigay nila ang coordinates. Pagtingin ko, Ukrainian soldiers na ang kaharap ko. Hindi ako Russian. Gusto ko lang umuwi. Gusto ko lang kalimutan lahat. Paulit-ulit niya itong binanggit, parang sirang plaka na hindi naawit, kundi sigaw ng isang taong gustong mabuhay at makauwi. At sabi pa niya, kung mag-surrender ako, baka tulungan ako ng Ukrainian soldier makabalik ng India. Hindi ako Russian. Gusto ko lang makita ulit pamilya ko. Gusto ko lang makalimot. Ang mga salitang ito, hindi galing sa patriot na lumalaban para sa Russian world. Galing ito sa civilian na naging biktima ng giyera, hindi niya giyera. At ayon sa global analysts,
Hindi lang uneducated workers ang nadadamay sa sistemang ito. Lahat ng masalon ng sistema nilulunok nito. May degree man or wala, may pangarap man o naghahanap lang ng work permit. Isang matinding halimbawa, si Arash Darandi mula sa Iran. Si Darandi ay petroleum engineer at photographer. Nagpunta sa Russia with simpleng plano. Mamasyal, kumuha ng litrato at baka makahanap ng pagkakataon sa karir. Pero sa isang routine police check sa St. Petersburg, bigla siyang hinuli. At ayon sa testimony niya, pinapili ako, kulungan o frontline. Ayon kay Arash Darandi, hindi yun choice, ultimatum yun. Dagdag pa ni Darandi, may racist caste system sa loob ng Russian Army training camps. Russians at foreigners, segregated agad. Africans, Middle Easterners, Latin Americans, Iranians, nakaseparate barracks, minimal training at pinapadala sa war zone nang hindi man lang marunong gumamit ng armas. At ayon sa sabi niya, sa tingin ng Russian commanders, hindi kami soldiers, expendables kami. Ayon kay Arash Darandi, at hindi lang umanot karapatang pangtao ang nabubuwag. Pera mismo ng Russia ang umaagos palabas. Russia is reportedly paying North Korean soldiers around $2,000 per person per month. Kapag tinotal, aabot ito sa $500 million a year na parang oxygen tank ng North Korean regime para manatiling buhay ang gobyerno ni Kim Jong-un. Samantalang ang average Russian citizen, hirap kumita ng $600 a month, halos 1/3 lang ng bayad sa imported soldier. At ayon sa Ural Chamber of Commerce projection, Russia could soon need 1 million workers hindi para sa tourism, kundi para punan ang military at industrial manpower void. At dito pumapasok ang mas malalim na epekto sa society. Bawat Tajik, Uzbek o Kyrgyz worker na nire-recruit at pinapadala sa Ukraine battlefield, may naiiwang buta sa Moscow service sector. Walang pumapalit. Hindi na napupunan ang jobs sa construction, cleaning, transport, and basic services. At bawat coordinates na ibinibigay sa migrant worker, parang death lottery ticket na hindi nila binili. At ayon sa international watchdogs, ang Russia's strategy ay naging ganito na. Citizenship kapalit ng death sentence, ayon sa leaked intelligence reports. Pero ang pinakamapait, hindi border ang biggest threat ng Russia, kundi ang sarili nilang sistema na gumuho mula loob. Hindi na kinakaya ng Russia ang sarili nilang sitwasyon. Para maituloy ang Ukraine war, isinusugal ni Putin ang mismong ekonomiya ng bansa niya. Habang dumarami ang foreign workers, dumarami rin ang galit. Lalo na sa Central Asian diaspora, mga Tajik, Uzbek at Kyrgyz families na may mga kamag-anak na na-recruit at nadamay sa digmaan. May mga reports na sa detention centers tulad ng Sakharovo at Sakur detention hubs, kinukumpiska ang passports, pinapapirma sa documents na hindi mabasa at ginagawang contract soldiers ang civilians. Hindi na ito silent frustration. Posibleng mitya na ito ng mutiny. At ang mas ironic, habang anti-immigrant ang policies ng Russia, pati migrants mismo tumatakas na rin. Dahil bagsak ang ruble, mainit ang police pressure at wala ng stability sa bansa, maraming Central Asians lumilihis na ng ruta papuntang Europe at ibang Asian countries para lang makalayo. Pero ang pinaka-strategic na dagok sa Russia, nasa numbers mismo. Ayon sa demographic data, ang birth rate ng Russia bumagsak sa lowest point in 200 years. Sa history nila kahit noong Napoleonic Wars, World War I, World War II, hindi ganito kadilim ang population crisis nila. Pero ngayon, pati unborn generations damay na. At ayon sa leaked analysis mula sa Ukraine's Foreign Intelligence Service, upang ponduhan ng Russia's war machine, ipinasa ng rehimen ni Putin ang kontrol sa almost 40% ng total territory ng Russia sa Beijing. Ayon sa Ukraine's Foreign Intelligence Service, ibig sabihin hindi lang sila natalo sa battlefield, natalo rin sila sa demographic control. At habang gusto ni Putin na maalala bilang leader na nag-expand ng territory gaya ni Peter the Great, ayon sa analyst, ang legacy niya ay magiging leader na nagbigay daan para maging economic and demographic colony ng Asia ang Russia. Hindi ito ordinary partnership. Takeover ito ng influence habang nauupos ang sariling population ng Russia. Kung titingnan mo ang eksena ngayon, Indian youths sumasayaw sa Red Square. Chinese groups bumibili ng property sa St. Petersburg.
North Korean workers pinapagalaw na parang biological robots sa drone factories at construction hubs. Parang nag-iba na ang internal map ng Russia, hindi sa linya ng borders kundi sa influence at kontrol ng populasyon. At ayon sa international watchers, kapag humina ang Central Authority ng Moscow, halos imposible na nilang hawakan ang Siberia, Caucasus at Far East. Ayon sa geopolitical observers, ibig sabihin, ang Russia hindi na lang militar ang problem, pati survival na ng federation nila. Dati, tinatawag silang superpower. Ngayon, parang signboard na lang ang sovereign Russia. At sa loob, China's gas station economy, India's backyard labor pipeline, North Korea's labor camp conditions. Hindi ito celebration ng bagong kultura. Parang soundtrack ng isang bansa na napilitang sumuko nang hindi man lang nagpaputok ng baril. At ayon sa statement ni Anton Gerashenko, ang Russia's population crisis ngayon hindi na border ang kalaban, kundi ang sistema mismo na bumagsak mula loob. At ayon sa Ural Chamber of Commerce, kailangan nila ng 1 milyong workers soon, pero wala na ang sariling Russians na tutugon. At yun ang pinakamapait na katotohanan. Walang future na itatayo dahil ang henerasyon na magtatayo nito hindi na ipinapanganak. Sa kabila nito, hindi lang pala sa battlefield at workforce nagbabago ang Russia, kundi pati sa isip at identity ng mismong bansa. Habang nilulunod ng digmaan ang budget nila, tahimik ding nawawala ang pinakamahahalagang tao sa society nila. Sa loob lang ng maikling panahon, tens of thousands of Russian scientists, aerospace engineers, doctors, and tech innovators ang nag-quiet exit palabas ng bansa. Hindi sila nag-ingay, hindi nagprotesta, basta na lang silang nawala, dala ang talento at diploma, papunta sa Europe, Middle East, at ibang parte ng Asia. Ang iba nga lumipad pa sa UAE para magtrabaho sa oil and gas sector. May mga AI researchers na pumunta sa Germany at France at may mga dating Soviet-trained nuclear engineers na tumuloy mismo sa China dahil doon mas may future silang nakikita. Ang pinaka-ironic, sila yung henerasyon na nagdala ng Russia sa space race, missile engineering, satellite innovation at advanced physics noong Cold War. Pero sila pa ang naitaboy ng instability, kawalan ng opportunity at bigat ng sanctions. Habang umaalis ang utak ng bansa, may isa pang demographic bomb na sumabog mula loob. Gender imbalance. Hindi lang birth rate ang bumagsak, pati ang chance na makabuo ng pamilya halos nawawala na rin. Sa latest population trend, millions more women kaysa men ang naiwan sa Russia. Dahil sa giyera at military mobilization, millions of Russian men between ages 18 to 40 ang either namatay na de-disable o hindi na kayang bumalik sa normal na buhay pang pamilya. Kaya ngayon ang marriage surge ng Russian women hindi na sa loob ng bansa, kundi sa labas. May mga Russians nag-aasawa ng Turkish nationals, may iba Indian professionals ang pinipiling partner, at may European citizens na rin na nagiging asawa ng Russians dahil doon nila nakikita ang posibilidad na magkaroon ng anak at bagong future. Pero ang point, hindi na sa Russia isisilang ang susunod na generation nila. Habang napupuno ng foreign workers ang Moscow, St. Petersburg at Ural Industrial Zones, kabaliktaran naman ang nangyayari sa malalayong bayan ng Russia. Hundreds of rural settlements sa Siberia, Far East at remote republics ang nagiging ghost towns. May mga bayan na less than 5,000 people na lang ang natitira, samantalang dati, tens of thousands ang populasyon nila. May mga schools na nagsara hindi dahil sa kulang ang teachers, kundi wala nang batang pumapasok. May mga train stations na hindi na passenger ang bumababa, cargo crates na lang. May mga apartment blocks na 2/3 ng kabuuang unit bakante na. Pero sa kabilang side ng lungsod, masikip na ang migrant housing hubs. Ang dating rural heartland ng Russia, hindi na nasustain ng population, kaya hindi na rin nasustain ng Moscow ang influence doon. At habang humihina ang local infrastructure, isang panibagong takeover ang pumapasok. Telecom influence ng China sa network backbone ng Russia. Maraming local mobile carriers sa Far East region gumagamit na ngayon ng Chinese-built 5G towers na financed ng Chinese state-linked companies. Ang towers hindi lang metal posts at signal hubs. Kapag China ang gumawa, China rin ang may hawak ng network flow at security design. Kaya ayon sa cybersecurity observers, hindi na full Moscow control ang internet traffic ng many provinces nila ngayon.
Sa Ural Region, industrial suburbs at border zones ng Far East, Mandarin voice prompts sa GPS, Mandarin tour megaphones at Mandarin digital payments ang dumarami. Hindi ito annexation ng lupa, annexation ito ng influence sa daily digital life. May isa pang krisis na hindi masyadong napapansin noon, agriculture and food security. Dahil inuna ang war funding, millions of hectares of Russian farmland ang hindi na-harvest properly. Kulang ang farm workers, kulang ang local agronomists at kulang ang supply chain drivers. Kung dati Russia was a major wheat exporter, ngayon umaasa na sila sa imported fertilizers, imported grains at imported manpower para buhayin ang agriculture. Pero ang mas matindi, hindi enough ang workforce sa farms dahil ang foreign labor pipeline mas inuuna sa factories, transport and urban construction kaysa sa agriculture. Kaya ayon sa analysts, maraming Russian provinces ngayon ang nakakaranas ng food supply stress. At habang kinukulang sa local manpower, may panibagong imported army culture na pumapasok sa Russia. Hindi lang Indian workforce ang inaangkat nila, kundi pati North Korean workers na ginawang biological robots sa drone production factories at construction hubs. Ang North Koreans nagtatrabaho ng 18 hours a day at may 2 days off per month lang, halos walang job security. At hawak ng rehimen ang passports nila. Ang pattern ng forced recruitment hindi rin nagbago. Noon may Central Asians, Cubans at Nepalese workers ang na-recruit sa Russia under the same promise. High-paying construction jobs. Pero pagdating sa ground, kinukuha ang passports nila, pinapapirma sa Cyrillic documents na hindi nila mabasa, sinasabing procedure lang. Pero pagkatapos pumirma, nag-iiba ang status nila mula worker, nagiging contract soldier. Imbes na nasa construction site, napupunta sa Ukraine battlefield, may Kalashnikov rifles sa kamay, suot ang uniform na hindi naman nila pinili. At ayon sa leaked testimonies ng foreign civilians, paulit-ulit ang cry nila. Hindi ako Russian, gusto ko lang umuwi. At habang imported soldiers ang pinapapasok, hindi rin pantay ang salary structure. Russia is reportedly paying North Korean military-linked workers around $2,000 per person per month. At kapag tinotal, ito ay almost $500 million a year ang support inflow sa North Korean regime. Samantalang ang average Russian citizen hirap kumita ng $600 a month. At minsan locals pa ang natatanggal sa trabaho dahil mas mura ang imported labor. At yun ang mas malaking irony. Habang nilalabanan nila ang West economy ng Asia naman, ang unti-unting pumapalit sa backbone ng bansa nila. Kung titingnan ang big picture, hindi na border ang pinakapanganib na threat sa Russia, kundi population and influence collapse mula loob. Ang federation nila, na binubuo ng maraming republics at regions, unti-unti nang nagbabago ang demographic ownership. Sa border cities ng Far East, mas dumarami na ang Chinese influence sa logistics, telecom, payments and workforce kaysa sa Moscow Authority. Hindi na ito military defeat lang ng isang superpower. Silent collapse ito ng isang bansa na nauubusan ng sariling tao para bumuo ng future. At ayon sa geopolitical watchers, a country that runs out of people will eventually run out of a country to defend. Hindi man nila inanex ang buong Russia, nawala naman sa kanila ang control sa narrative, population, workforce, and influence. Kung ang digmaan ay inakalang paraan para lumawak ang empire, ang naging resulta naman ay pagliit ng population power at pag-asa ng bansa sa imported manpower na mas malalim pa kaysa military losses. Ang Russia na dating tinatawag na sovereign nation, ngayon parang karatula na lang, habang ang loob ibang bansa na ang pumupuno sa galaw. At habang lumalalim ang krisis, hindi na nila naitatanong kung paano mananalo, kundi kung paano pa ba sila mananatiling Russia.